Dobleng peligro ang posibleng harapin ng mga taga-Albay dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon at inaasahang masamang panahong dala ng Bagyong Ada. Live mula sa Draga Albay, may unang balita si Ian Cruz. Ian. Yes, Igan, nakataas na nga ang wind signal number 1 sa timog silangang bahagi ng Albay. Kaya nga man, Igan, ngayon ay ramdam na natin ang ihip ng hangin. Sa ngayon, Igan, nakikita pa natin ang magandang shape nitong Mayon volcano, pero inaasahan din natin na may mga tatakip na ulap dyan. Kaninang madaling araw, Igan, bago nagliwanag ay nagpakita pa nga ng aktibidad ang Bulkang Mayon. Patuloy na nasa alert level 3 ang bulkan dahil nga sa mga aktibidad nito gaya ng pag-agos ng pyroclastic materials at rockfall. Sa anunsyo naman ng Public Information Office ng Albay, may direktiba na mula kay Governor Noel Rosal na suspindido mo ng face-to-face classes sa lahat ng antas dito sa Albay bukas, Biyernes, dahil sa inaasahan nga na malakas na ulan dahil sa Bagyong Ada hanggang sa weekend na yan. Ibig sabihin, lipat muna sa alternative learning mode ang mga mag-aaral. Inatasan na rin ang mga LGU na tiyaking mailikas ang mga nasa vulnerable areas, lalo na ang mga lugar na may potensyal na magka-lahar flow. Kaya naman dalawang hamon, Igan, ang kinakaharap ng mga residente rito. Patuloy ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon, kaya maaaring itaas pa sa alert level 4 ang status ng bulkan. Ang Bagyong Ada na maaari namang mag-trigger ng lahar flow kung malakas ang ulan gaya sa bayan ng Ginobatan. Kaya inaasahan na ng kanilang alkalde na si Ann Onghoko na mas darami pa ang kanilang evacuees. Nung una, may 4 na pamilya lang na lumikas mula sa 6-kilometer permanent danger zone, pero umakyat na ito sa 23 families o 83 individuals nang lumikas ang mga nasa extended danger zone na 7 to 8 kilometer radius na makaranas nga ng ashfall na hindi na kinaya ng ilang residente. Sakaling itaas naman sa alert level 4 ang status ng Bulkang Mayon, halos 12,000 na individuals ang kailangang ilikas sa bayan ng Ginobatan. Kapag kasi malakas ang ulan, aagos ang lahar. Posibleng malubog ang daanan sa Maninila Gully, malulubog at masisira rin ang daan pati na ang naroon sa Masarawag Gully, kaya na-isolate ang ilang barangay. Kaya nais ng munisipyo na ilikas na ang mga nasa barangay Maninila ngayong nagbabanta ang Bagyong Ada. Lumikas din ang ilang nakatira sa bahagi ng Ginobatan Mayon Road dahil may tumatagos ding lahar doon kapag napupuno nga ang Masarawag Gully. Wala ring makadaang sasakyan dahil sa tubig na may kasama pang malakas na buhangin. At Igan, ang sabi sa atin ng alkalde ng Ginobatan ay magsasagawa na nga sila ng pre-disaster risk assessment ngayong araw at sisikapin na rin nilang mailikas ang mga residente doon nga sa mga area na posibleng magkaroon ng lahar flow. Yan muna ang latest mula rito sa Albay. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Ian Cruz. Ingat. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.